Magandang hapon po muli mga magulang at kapatid. Welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Wini-welcome din po namin ang lahat ng nakikinig sa radyo sa pamamagitan ng DZAS 702. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon na mayroong mga pusong nananambahan sa Kanya at nagbibigay ng papuri at pasasalamat at luwalhati sa Kanyang pangalan. Para sa ating tawag sa pagsamba, pakinggan po natin ang sinasabi sa mga awit 8, 1 at 2. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. Sa itaas ng mga langit ay inaawit ang iyong kaluwalhatian mula sa bibig ng mga sanggol at mga musmos. Ikaw ay nagtatag ng tanggulan dahil sa mga kalaban mo upang patahimikin ang kaaway at ang maghihiganti sa iyo. Mga awit 8, 1 at 2. Tayo po ay manambahan sa ating Diyos at bigyan natin siya ng papuri sa hapong ito. Sinasaad po sa kanyang salita na sa lahat ng pagkakataon ay magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Sige, subayan niyo po kami sa aming pag-awit ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Umawit po tayo ng malakas sa Panginoon. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Siya ang ating walang hanggang Diyos na dapat nating pasalamatan. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi
pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Patuloy nating purihin ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinagtakwan at binigyan mo pa ng piling. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo ba ng piling. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso isip ko
sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay. Sa'yo lamang iaalay, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Ngayon naman po tayo mananalangin pangkapulungan. Ang sabi po sa mga awit, 5:1-3,
Dinggin mo ang aking mga salita, O Panginoon. Pakinggan mo ang aking panaghoy. Pakinggan mo ang tunog ng aking daing, Hari ko at Diyos ko. Sapagkat sa iyo ako'y nananalangin. O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo, at ako'y magbabantay. Mga awit 5, 1-3. Tayo po ay manalangin. O Panginoong Diyos na lumalang ng langit at lupa, kayo po na nakaluklok sa kataas-taasang langit, kami po ay sumasamba sa iyo at nagbibigay luwalhati dahil sa inyong kagandahang loob sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong mga pagpapala na aming tinatanggap sa araw-araw. Marami pong salamat sa inyong paggabay at pagbibigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. Sa aming paglakad at paglabas sa bahay at sa aming panunumbalik, kayo po ang aming kasama. Maraming salamat, Panginoon, na sa tuwing kami ay nanlulumo at nanlulupaypay, kayo po ay nandyan at nagbibigay ng kaaliwan sa amin. Maraming salamat sa inyong salita na nagbibigay ng gabay at karunungan sa amin. At lalong-lalo na sa inspirasyon na ibinibigay ng inyong diwang banal sa aming mga puso sa tuwi-tuwi na. O Diyos, talos namin na kami ay makasalanan at marami kaming pagkukulang sa iyo. Inaamin namin, Panginoon, ang aming mga pagkukulang ito at hinihingi namin, O Diyos, ang iyong pagpapatawad. Sinabi mo sa iyong salita na kung kami ay aamin ng aming pagkakasala sa iyo, kayo po ay magiging matapat at makatarungan at kami ay patatawarin sa aming mga pagkakasala at lilinisin kami sa aming mga pagkukulang. Salamat, Panginoon, na dahil sa inyong ginawang gawain sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng aming pagkakasala ay nabayaran na ng aming mananakop at tagapagligtas na si Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na taglay namin dahil sa Kanya. Maraming salamat at kami ay biniyayaan mo ng kaligtasang ito. Panginoon, dalangin namin ngayong hapon ang aming bayan at bansa, ang bansang Pilipinas. Kayo po ang magbigay ng pagpapala sa lahat ng aming mga pinuno, mga mambabatas, mga kapulisan, mga miyembro ng hukbong sandataan ng Pilipinas, mga gobernador at mayor, mga konsehal at lahat ng kawani ng aming pamahalaan. Kayo po ang magbigay ng katalinuhan sa kanila at gabayan niyo sila upang ang kanilang pamamahala ay maging ayon sa inyong kalooban. Nawa, O Diyos, na kung marami sa kanila ang hindi pa nakakakilala sa iyo ng lubusan, kayo po ay mangusap sa kanilang mga puso upang sila ay makakilala sa inyo. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming kapatiran, ang Green Hills Christian Fellowship. Kayo nga po ang magbigay ng pagpapala at basbas sa lahat ng aming mga gawain, sa aming mga growth group, fellowship group at iba pang mga ministeryo, na lahat naman ay para sa pagbabahagi ng inyong mabuting balita ng kaligtasan sa mas nakararami pang tao sa aming paligid. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng espiritu ng pagpapakumbaba upang sa aming paglilingkod sa kanila ay ikaw ang makita nila, Panginoon, at hindi kami. Nawa ang iyong salita ay aming maibahagi ng may katapatan at walang takot upang sa gayon, Panginoon, ang kapangyarihan nito ay umagos at gumawa sa kanilang mga puso't isipan upang sila ay makakilala sa iyo. At sa nalalabing mga panahon, Panginoon, ang aming pananambahan ngayong hapon, kayo pong magbasbas ng bawat sangkap upang sa lahat ng bagay, sa aming pananalangin, sa aming pagbasa ng inyong kasulatan, sa aming pag-aaral, Panginoon, kayo po ay mabigyan ng luwalhati. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Babasahin naman natin ngayon, mga kapatid, ang banal na kasulatan. At ang ating pong teksto ay makikita sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanatang 10, mga talatang 17-27. Ito po ang ating mababasa. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya. At pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro,
Ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan. Si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya at sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito. At siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. At namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita, ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, sino nga kaya ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi, sa mga tao'y ito'y hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Marcos, Kabanatang 10, mga talatang 17 hanggang 27. Mga kapatid, tayo dadako naman ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pananambahan sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan ngayong hapong ito ay ang mensaheng kailangang ituro sa ating mga anak. Katulad ng binasa po kanina, ito ay nasa Marcos, Kabanatang 10, mga talatang 17 hanggang 27. Bilang panimula, gusto ko po lang sabihin na meron tayong isang kakaibang pagkakataon. Sa ating Missions Month itong taon na ito, tinitignan natin, katulad ng dati, ang iba't ibang kaparaanan ng pamamahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga nasa paligid natin. Naging importante ang temang ito ngayon dahil sa bagong katotohanan na dala ng coronavirus pandemic na siyang nagsara ng mga simbahan para sa sama-samang pananambahan. Hindi na natin magawa ngayon ang mga kinasanayan na nating mga gawain ng ebanghelismo. Ang pangangaral halimbawa ng ebanghelyo sa mga pagtitipon ng maraming tao katulad ng mga krusada. Ang pagdadalaw sa mga bahay-bahay upang dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sapagkat tayo po ay naka-lockdown. Ang ating pagsasama-sama sa ating mga tahanan bilang mga growth group, kahit po yun di natin pumagawa, upang mag-Bible study at magdalanginan para sa isa't isa. Ang pagdala ng ating mga anak sa simbahan para dumalo sa youth worship o sa youth fellowship. At tumanggap ng pangangaral magmula sa ating mga youth pastor at leader. Dahil sa pagsara ng lipunan, hindi na natin magawa ang lahat ng ito, kundi sa pamamagitan lamang ng teknolohiya sa ating mga smartphone, laptop, at tablet. Marami pong nagsasabi, hindi po pareho, ibang-iba. Ngunit ang mas mahalagang positibong pagbabago ay ito. Ito po ay dala ng lockdown na ito. At ang positibong pagbabagong ito ay ang pagkulong ng mga magkakapamilya sa loob ng kanilang sariling tahanan. Bigla tayong nagkaroon ng isang kakaibang pagkakataon na idisipulo ang ating mga asawa at mga anak sa loob ng ating sariling pamamahay. Sa magandang pagkakataon po yan. At meron po tayong kailangang alalahanin na isang mahalagang kautusan. Bago tayo makarating sa ating teksto ngayong hapon na ito, mahalagang tingnan natin ay ang konteksto ng ating teksto.
At ito ay ang kautusan na ibinigay ng ating Panginoon na dalhin natin sa Kanyang ating mga anak dahil sa kanila ang kaharian ng Diyos at para sa kanila ang Kanyang paghahari. Yung po yung nasa Mark 10:13-16, yung pong section na nauuna sa ating pong pag-aaralang mga talata ngayong hapong ito. At para sa atin, na magtatangkang lumapit sa ating Panginoon at pumasok sa Kanyang kaharian, kailangan din nating maging katulad ng mga batang maliliit sa ating pananampalataya upang tayo ay makapasok sa Kanyang kaharian. Ito ang mandato ng ating Panginoon para sa ating mga magulang at namumuno sa ating mga tahanan na ating dalhin sa isang tama at nakapagliligtas na pagkilala sa Panginoon ang ating mga anak at kamag-anak. Datapwat mahalaga na malaman natin kung ano ang tamang mensahe na dapat nating ituro sa ating mga anak upang sila ay makakilala sa ating Panginoon sa isang tamang paraan. Yan ang mensahe na dala ng ating teksto ngayon sa Mark 10:17-27. Kung ano ang dapat nating ituro sa ating mga anak na tamang ebanghelyo. Titingnan natin muna ang maling pagkaunawa tungkol sa kaligtasan. So sa verses 17-20 po yun. Ang sabi dito, nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasilungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking tinupad mula sa aking kabataan." Yun po ang verses 17-20. Ang katotohanan po na makikita natin dito ay ito. Ang kaligtasan po ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng mabubuting gawa o pagiging mabait. Yun po ang kailangan nating ipasa sa ating mga anak. Ang kwentong ito ay isinalaysay ni Marcos ay tungkol sa isang lalaking mayaman, sabi ni Mateo sa kanyang version nitong kwento na ito, at lalaking pinuno sa sinagoga ayon kay Lucas sa kanyang version nitong kwentong ito. Siya ay marahil lumaki sa isang konserbatibong pamilya ng mga Hudyo dahil sa kanyang pagiging relihiyosong miyembro ng kanyang sinagoga. Dahil sa mabuting kapalaran, marahil siya ay mayaman na kahit sa kanyang kabataan pa lang at meron ng natamong estado sa kanyang komunidad. Ngunit bakas sa kanyang tanong kay Jesus na mayroon pang malaking pagkukulang sa kanyang buhay, ang pagkamit niya ng kaligtasan o ang katiyakan na siya ay bahagi na ng kaharian ng Diyos. Halata na may problema sa kanyang relihiyon. Bakit? Sapagkat ito ay hindi nagbigay sa kanya ng katiyakan ng kaligtasan. So may problema po ang kanyang relihiyon. Ang kanyang pagtanong sa kung ano ang kanyang dapat gawin. Ano ba ang dapat niyang gawin? Yun po ang tanong. So, ito po ay nagsasaad sa atin na ito ang hinahanap niya upang makamit ang buhay na walang hanggan. Nagpapakita ito ng kanyang paniniwala na kaya niyang maligtas sa pamamagitan ng mabubuti niyang gawa, kanyang sariling gawa. Ang kanyang konsepto ng pagiging mabuti ay ang pagsunod lamang sa mga kautusan ng kanyang relihiyon. Ngunit iniwasto ni Jesus ang maling paniniwala na ito sa kanyang pagsabi na walang mabuti kundi Diyos lamang. Datapwat walang maliligtas dahil walang mabuti. Ngunit sa pagsusulit na ibinigay ni Jesus sa kanya, inilahad niya ang mga kautusan na para sa ating pakikipag-ugnay sa ating kapwa. Yung pakikiugnay sa ating kapwa-tao lamang, yung pong mga kautusan na iyon. Pansinin natin na hindi niya binanggit ang mga kautusan
na patungkol sa ating kaugnayan naman sa Diyos. Yun lamang pong kaugnayan sa kapwa-tao ang kanyang binanggit. Ang tugon ng mayamang lalaki na ito ay tiyak at wala siyang alinlangan. Natupad na raw niya ang lahat ng ito mula pa sa kanyang pagkabata. Mabait po siya. Malamang mayroong katotohanan ang kanyang sagot, siguro sa mata ng tao. Sapagkat siya ay pinuno na sa kanyang sinagoga, no? Para ho siyang elder, no? Para siya sigurong si Pablo, na naging masidi sa kanyang pagsunod sa mga batas ng Hudaismo. Kahit ang kanyang paglapit sa Panginoon ay tila taos-puso dahil siya ay tumakbo sa kanya. Isang bagay po na hindi ginagawa ng mga taong may estado sa lipunan. At lumuhod pa sa kanyang harapan. So, parang taos-puso po ang kanyang paglapit at pagtanong. Madalas, mga kapatid, sa ating pagpapalaki ng ating mga anak, ganito ring paniniwala ang ating nababahagi sa kanila. Kahit na hindi siguro natin sadya. Sa kagustuhan natin na sila ay magkaroon ng mabuting asal, madalas, ginagamit natin ang Diyos o ang langit na parang premyo o gantimpala sa kanila kung sila ay magiging mabait at lalaking mabait. Ganito marahil ang kinalakhan na kaisipan ng mayamang lalaki na ito. So napaka-importante po na wag nating mapasa itong paniniwalang ito na kayang maligtas ng tao sa kanyang mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sabi po ni Pablo sa Romans 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Sabi naman ni Pablo din sa Titus chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Titus 3:5. Ito po ang pangalawang katotohanan na makikita natin sa mga talatang ito. Ang tamang pag-unawa sa kaligtasan. So nakita na po natin yung maling pagkaunawa sa kaligtasan. Tignan naman po natin ang tamang pagkaunawa sa tunay na kaligtasan. Nasa verses 21 and 22 po. Magiging malinaw sa mga sumusunod na talata na ang mga kautusan na hindi niya masunod ay yaong mga kautusan na hindi binanggit ni Jesus. Yaong patungkol sa ating kaugnayan sa Diyos. Hindi binanggit yun ni Jesus kasi alam na ni Jesus na hindi niya matutupad yung mga kautusan na yun. Sabi niya sa verse 21, si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya at sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Subalit siya ay nanlumo sa sinabing ito. At siya ay umalis na nalulungkot sapagkat siya ay maraming ari-arian. Verses 21 and 22 po yun. Ito po ang katotohanan. Ang tunay na kaligtasan ay ang pagmamahal sa Diyos ng ating buong isipan, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Yan po ang tunay na kaligtasan. Ipinakita ni Marcos dito sa saloobin ni Jesus sa lalaking ito. Sabi niya, minahal siya ng ating Panginoon. Ito ay isang katotohanan na kailangan natin maituro sa ating mga anak. Na ang Diyos ang unang nagmahal sa atin kahit na hindi tayo kaibig-ibig at hindi tayo sa Kanya. Ang Diyos po ang unang nagmamahal sa atin palagi. Sa Kanya po nagmumula ang pag-ibig. Minahal muna siya ng ating Panginoon bago niya hiningi sa Kanya ang Kanya namang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbitaw sa Kanyang kayamanan. Ang kayamanan ng lalaking ito ay ang Diyos-Diyusan ng kanyang puso. Isang paglabag sa unang kautusan na ibinaba ni Moises. Ano yung kautusan yon? Exodus 20 verse 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos
sa harap ko. Yan po ang unang utos. Ito ang dahilan na siya ay umalis na nalulungkot sapagkat marami po siyang ari-arian. Ang tunay na kaligtasan ay ang pagmamahal sa ating Diyos ng buong puso at kaluluwa, ng walang pag-iimbot at may buong katapatan. Ang sabi sa Deuteronomy 6:5, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Deuteronomy 6:5. Ito naman po ang pangatlong katotohanan na ating matututunan ngayong hapon. Ang tunay na kaligtasan ay gawain ng Diyos. Ang tunay na kaligtasan ay gawain ng Diyos. Sa verses 23 to 27. Ito pong sinasabi. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. At namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, Sino? Sino nga kaya ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi, sa mga tao, ito hindi maaaring mangyari. Ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Verses 23 to 27. Ito po ang taglay na katotohanan nito. Ang tunay na kaligtasan ay gawain ng Diyos lamang at nagmumula sa kanyang dakila at ganap na kalooban. Sa verse 23, idineklara ni Jesus ang isang katotohanan na angkop sa kahit na anong panahon. Napakahirap nga naman para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Halimbawa dito, yung mayaman na lalaking yon na tumalikod sa pagsunod kay Jesus. At sa buhay na walang hanggan na kanya namang hinahanap. Dahil sa kanyang kayamanan na hindi niya maiwanan. Datapot ang kanyang Diyos ay ang kanyang kayamanan at hindi ang Panginoon. Ang kautusan ng Diyos na hindi niya masunod ay yung pinaka-importante, yung pong una, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sa verse 24, sinabi pa ni Jesus na hindi lang siya mahirap sa mga may kayamanan, kundi para sa lahat ng tao, sapagkat ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos ay hindi natatamo sa pamamagitan ng paggawa o pagiging mabuti o pagiging mabait. Sabi nga sa Romans 3:20, binasa natin kanina, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Mga kapatid, napakalinaw po nun. Sa verse 25, sinabi niya na imposible pa nga na makapasok ang isang may kayamanan sa kaharian katulad ng isang kamelyo sa isang butas ng karayom. Hindi niyo talaga maisisiksik ang isang kamelyo sa butas ng karayom o kahit na isang maliit na daliri ninyo. Ganun po ka-imposible ang maligtas tayo sa sarili nating mabubuting gawa o sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Hindi po maaaring mangyari. Imposible po. Kaya't ang tanong ng kanyang mga alagad sa verse 26, sino nga kaya ang maliligtas? Sino nga? Alam niyo kung bakit nila tinanong? Sapagkat naniniwala ang mga Hudyo noon na ang kayamanan ay isang tanda ng pagpapala ng Diyos sa isang tao. Na katanggap-tanggap ang kanyang buhay sa Panginoon, kaya siya binibiyayaan ng kayamanan. So ang kayamanan ay tanda ng pagiging mabuti sa mata ng Diyos at pagiging kabahagi ng kanyang kaharian. Dahil nga po binibiyayaan sila ng kayamanan. Naniniwala din sila noon na ang malakas manglimos sa mahihirap at ang lakas na magbigay ng kaloob sa templo ay mas nakatitiyak ng pagpasok sa buhay na walang hanggan. Ganon na po ang naging kaisipan nila noon. Siguro lumaki po itong batang lalaking ito na ganon ang kanyang kaisipan, kaya nung sa kanyang pagyaman, natanggap na niya sa kanyang puso na siya ay katanggap-tanggap. Kaya nagulat siya
nung ma-realize niya, nang makausap niya ang ating Panginoon, na meron palang kulang sa kanya. Sabi ni Jesus sa kanya, merong kulang pa sa iyo. At yung kulang na yon ay hindi niya masunod. Kaya kung ang mayayaman sa kanilang paningin ay imposible makapasok sa langit, katulad ng sinabi ni Jesus, paano pa kaya ang iba na hindi mayaman? Nakukuha niyo? Kaya sila balisa. Kaya sila nangatakot. Sapagkat, sabi ni Jesus, napaka-imposible ng mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos dahil sa kanilang kayamanan. Dahil sinasamba nila ang kanilang mga kayamanan. Ngayon, hindi po lahat ng mayayaman ay gayon. Ngunit karamihan ng mayayaman ay nalululong sa tukso ng kanilang kayamanan. At yung kanilang kayamanan ang nagiging Diyos-Diyosan ng kanilang puso. Kaya mga kapatid, yun ang babala ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Napakahirap daw. So ang sabi ng mga alagad, mukhang imposible. Sino ang maaaring maligtas? Ang sagot ni Jesus sa verse 27 ay ang katotohanan na dapat nating ituro sa ating mga anak. Sabi niya, sa mga tao, ito'y hindi maaaring mangyari yung kaligtasan, yung pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Kahit na ang pagliligtas at kaligtasan ng mga tao. Hindi kaya ng tao na makapasok sa kaharian ng Diyos dahil ito ay by invitation only, ayon sa salita ng Diyos. Para lang sa mga hinirang niya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit walang imposible sa ating Diyos. Napakalawak ng kanyang kagandahang loob. Napakalalim ng kanyang pag-ibig para sa atin. Kaya niyang iligtas kahit na ang pinakamatigas na puso na nalulung na sa tukso ng kayamanan at ng sanlibutan. Marami naman pong mayaman sa Biblia, hindi ho ba? Si Abraham, si Barnabas po, mayaman po, naging misyonero. Si Pedro po, isa pong malaking mangingisda. Mayaman po siya. Pero ibinigay nila ang kanilang mga puso sa Diyos at iniwan nila ang kanilang mga kayamanan. Hindi naman po ibig sabihin na kailangan nating isuko lahat ang ating kayamanan sa Diyos. Lalo na kung hinahayaan natin siya na ang gumamit ng ating kayamanan upang makatulong sa iba at upang maiusad ang kanyang kaharian dito sa ating mundo. Kung pinapagamit natin sa Diyos ang ating kayamanan at hindi natin inaangkin ito na para sa atin lamang, mga kapatid, gayon din po ang ginagawa ng Diyos sa mga mayayamang ligtas. Katulad ni Lydia, na naging katulong nila Pablo sa pagtayo ng iglesia sa Pilipos. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya niligtas kahit na ang pinakamatigas na puso. Sa Kanya nagmumula ang imbitasyon at ang pagtawag sa kaligtasan. Kailangan lang nating tumugon ng tao sa ating puso, ng may pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. At pagtatalaga ng ating buong buhay sa Kanyang paghahari. Sabi sa Lucas, chapter 14, babasahin ko po ang ilang mga talata doon, verses 16 to 18, verse 21 at 23. Ito po ang sinasabi, subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghagda ng isang malaking hapunan, at marami siyang inanyayahan. At sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, halika kayo, sapagkat ang lahat ay handa na. Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang mga dahilan. Kung anong dahilan ang binigay nila. At, sabi doon sa talatang yon, at bumalik ang alipin at iniulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Sa galit ng may-ari ng bahay, ay sinabi sa kanyang alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag, at ang mga lumpo. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno
ang aking bahay. Ganyan po mga nyanya ang ating Panginoon. Ganyan po siya mag-imbita. Ang kaligtasan po ay by invitation only. Ang pagpasok sa kanyang kaharian. Ito ang katotohanan na dapat nating ituro sa ating mga anak, sa kanilang paglaki, sa ating mga tahanan. Ang kaligtasan ay hindi natatamo sa pamamagitan ng pagiging mabuti o mabait. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kahit na ano pa mang alituntunin ng relihiyon, kundi sa pagtanggap sa imbitasyon na pinaabot sa atin ng Diyos, na tumalikod na sa ating mga kasalanan at lumapit sa Kanya para maligtas, na mahalin siya ng higit sa lahat sa ating buong puso, buong kaluluwa, isipan at kalakasan. Yan po ang tunay na kaligtasan. Mga kapatid, yan po ang ituro natin sa ating mga anak. Paano nila malalaman na sila ay iniimbita ng Panginoon? Hindi ba't inilagay sila sa ating mga tahanan? Yun po ay isang tanda, isang palatandaan na sila po ay inilalapit ng Diyos sa Kanya. Kaya maging tapat po tayo sa pag-e-extend ng imbitasyon na ito ng Panginoon sa ating mga anak, sa ating mga kasambahay, sa ating mga kamag-anak, sapagkat yan ang tunay na kaligtasan. Mga kapatid, ilapit natin silang lahat sa ating Panginoon. Yan po ang kanyang kautusan. At ituro natin sa kanila ang tamang katotohanan na hindi sa pamamagitan ng pagiging mabuti ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, kundi ang kaligtasan ay ang pagmamahal sa Kanya ng buong pagkatao natin. At ang kaligtasan ay pagtugon sa Kanyang imbitasyon para sa lahat sa atin na lumapit sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe sa amin ngayong hapong ito. Nawa kami ay tumugon at sumunod sa lahat ng ito, sa kalakasan ng diwang banal sa aming buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, samahan niyo ako sa isang panalangin pangwakas. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa amin sa pananambahan, lalo na yung mga nakinig sa DCAS 702. Isang magandang hapon po sa inyong lahat.